Okay class, tuloy natin yung discussion natin para sa effective net area naman. So nauna natin i-discuss yung para sa gross area tsaka para yung sa pagkuha ng net area. So yung gross area, very straightforward. Kung ano yung cross-sectional area, yun na yun. Wala kang ililess na kahit ano. Kapag ka naman net area, so balikan lang natin diniscuss natin una. Kapag net area, depende kung ano yung material na gamit. Kung plate nito, so ganito lang approach, balikan mo na lang yung video na nauna. So ililess mo lang doon yung para makuha mo yung net area, ililess mo lang doon sa gross area yung number ng bolts, or kung meron naman staggered connection, idadagdag mo yung area na yung effect ng staggered connection. Pero kapag angular section ka naman, so ito yung angular section, meron tayong governing na code. So nagbigay naman ng example paano gamitin itong table na to. So ganun lang gagawin natin, ididiretso mo lang yung angular section, gagawin mo parang plate. So ididiretso mo. So may konti lang na adjustment sa area, pero kaya naman na siguro ito. So pag-usapan natin naman class yung effective net area. Tsaka bakit ba merong net area? Bakit merong effective net area? So start natin. Effective net area denoted as AE equals U multiplied by AN. So AE natin effective net area, AN natin yung net area. So yung net area na AN na to, ito lang yung kino-compute natin dito. Yan yung class. So yung U natin, yan yung tinatawag natin na shear lag factor. So ano naman si shear lag factor? So ganito lang yan class. Kunwari, meron tayong gasket plate. Si gasket plate naman natin, kinonektahan natin ng angular section. So sa cross-sectional view, ito po yung gasket plate natin. Tapos ito naman yung angular section natin. Tapos yung bolt na nakikita natin na tatlo na to, so sa cross-sectional, syempre hindi naman magmumukhang tatlo yan. So ito yan, yung tatlo. Ngayon, ang sinasabi ng shear lag factor, kapag kinompute natin ito, yung net area nito, di ba ang gagawin natin sa section na yan, kapag kinompute natin, gagawin natin diretso. So, kamukha nito yun, class, oh. Ito, kamukha niyan. Di ba, ididiretso mo yan. Tapos, ang mangyayari, para makompute mo yung effective net area niya, ang mangyayari dyan, so, isa lang yung bolt na magka-layer. So, ganito ang mangyayari. Tama ba? Magiging AN equals AG minus, since isa lang yung hole, so diameter ng hole multiplied by thickness ng plate. So ganito ang mangyayari. Kaya lang class, kapag nangyari yan, hindi naman ganyan yung actual na area na nagre-resist ng stress. So bakit ba ganon? Sa steel design, ang main na concern natin, tulad ng binanggit to sa introduction, ang main na concern natin ay yung area na nagre-resist ng stress. Pero hindi lang naman siya yung kailangan natin i-consider. Ang isa pa natin kino-consider dyan class ay yung connection. So yung connection, kung titignan mo tong angular natin, kung babalikan natin example natin na to, yung angular section natin, ang nakakabit lang sa kanya ay isang element. So paano nasabi na isa lang na element? Burahin ko muna siguro ito class. So, paano bang nasasabi na isa lang na element yung nakakabit dyan sa example natin? So, para malaman mo kung ano yung element, ganito lang kasimple class. Sa angle bar natin, isa, dalawa, so dalawang element. So, kung titingnan natin, kung isa-isay natin, sa plate natin, one element. Sa angle bar naman natin, dalawang element. So, ang tatlong element, ano ba? Yung T-section. So, isa, dalawa, tatlo. So, tatlong element. So, kapag I naman, 5 element. Kasi, magiging isa, dalawa, tatlo, apat ay yung web pa. So, 5. So, ano yung apat? So, yung apat naman yung hollow natin o yung tubular. Yung tubular natin, so apat na side yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, yan yung pagbilang lang ng element. Kung babalikan natin example natin na to class, ang element lang na nakakabit sa angular section natin ay isa. So, itong portion lang na to, yung element na nakakabit. So, ibig sabihin, pag kinompute natin yan, sa net area, yung buo na yan, nako-compute natin. Pero ang actual lang, na nagre-resist ng stress, ay ito. Tama ba? Hindi class. Ang correct term dyan, kapag yung element natin ay hindi lahat nakakonekta dun sa support niya, so magkakaroon ng uneven na distribution ng stress. So, may nakuha ako na figure. Puntahan lang natin itong weld. By the way, inihiwalay ko yung discussion ng weld, pero ito, siningit ko lang kasi dito may figure. So, kunwari class, meron tayong gasket plate yung pinagkokonektahan, tapos i-weld natin yung angular section. Ngayon,
Nung wineld natin, eto lang yon, mapapansin mo na isang element lang no angular section natin yung nakakabit. So, ibig sabihin, dito, itong portion na to, ito yung nai-stress na portion. Pero since yung portion naman na to, since yung portion na yan ay hindi nakakonekta dun sa mismong support natin, hindi sila same ng stress na na-experience. Mas nai-stress yung nakakabit syempre. Kasi siya yung parang napupuwersa dahil doon sa connection. So itong portion na to, yung hindi nakakonekta, hindi siya ganong nai-stress. So, nagkakaroon tayo ng uneven na distribution ng stress. Di ba kapag kinompute mo yung net area, ang ginagawa mo lang, nileless mo yung butas. So, kapag kinompute mo yung net area nito, kamukha nung pinakita natin kanina, hindi naman yung buong net area na yon yung magre-resist, kundi meron lang effective na net area. So, hindi lahat. So, yun yung sinasabi natin na shear lag factor. Yun yung consideration. Si shear lag factor class ay ginagamit natin para i-consider yung uneven na distribution ng stress natin due to connection. So, yun yung shear lag factor. Tignan mo dito, ulitin natin. Dalawa yung element ng angular section, itong patayo tsaka yung pahiga. Pero since itong patayo lang na to, yung nakakonekta dun sa support o sa gusset plate natin, ang mangyayari magkakaroon ng uneven distribution ng stress. So para i-accommodate yung uneven distribution na yon, ginawa si shear lag factor. Kasi sabi, hindi naman daw talaga yung net area, which is yung AN, yung nagre-resist, kundi meron lang effective na net area. So yun sa shear lag factor. So linawin ko lang, since may time na si shear lag factor, si net area natin ay equal sa effective net area, linawin ko, may time pero hindi lagi. So ito lang yan. Kunwari class, meron tayong plate. So, ang plate natin, isa lang yung element nito. So, ito lang mismo yung element. Tapos, ikinonekta natin yan ng bolt. So, nakonekta natin ng bolt. So, kung naikonekta natin ito ng bolt, ibig sabihin, yung nag-iisang element na yan, naikonekta natin, ibig sabihin, yung net area natin, nagamit ng buo. So, ibig sabihin dyan, yung net area ay equal sa effective net area. So, para malaman kung kailan i-consider tsaka kung ano yung value ng mga unit to, merong ibinigay na guide yung NSCP natin. So, mula dito, baba natin, merong ibinigay para sa shear lag factors, depende sa connection. So, ayan nga, sinabi rin dito, shear lag factors for connections of tension members. Siyempre, ang tension member connected dito ng bolt or rivet o kaya naman ng weld. Pero since pinaghiwalay nga natin yung discussion ng bolted tsaka ng welded, so bolted muna tayo, ini-highlight ko na rin sa mga case na yan, yung 1, 2, 7, 8, kasi sila yung madalas na nagagamit sa bolted. So, isa-isay natin muna yung hindi nagamit. Yung 3 natin, ang sabi dito, weld. So, hindi muna natin gagamitin. Yung isa naman, welds din sa number 4. Tapos, yung 5, 6 naman class, ito yung para sa mga butas, kaya lang hindi kasi masyado nagagamit. So, hindi mo na natin siguro itackle kasi medyo naghahabol tayo ng topic para sa exam mo. So, ang madalas na nagagamit, si 1, 2, 7, tsaka si 8. So, pag isa-isay na lang muna natin si 1, 2, 7, tsaka si 8. Ang sabi ni 1, all tension members where the tension load is transmitted directly to each of the cross-sectional elements by fasteners or welds. Ang shear lag factor daw noon ay 1. So, ganito lang yan, class. Kapag lahat ng structural element mo ay nakakonekta or naka-connect or connected by bolts or rivets or kahit ano pa ng fastener yan, ibig sabihin yung shear lag factor mo daw ay 1. Kunwari class, balikan natin example natin kanina, plate, nagkaroon tayo ng bolt. So kung nag-iisang element may bolt pa, so ibig sabihin yung shear lag factor nito ay equal sa 1. Tapos yung isa naman, yung angle natin, kunwari yung angle natin nakakonekta dito ng bolt, nakakonekta rin dito ng bolt. So, ibig sabihin, since yung dalawang element natin na yan ay nakakonekta ng sabay, so yung shear lag factor daw natin ay 1. So, ganun din sa T. Sa T naman, kunwari meron tayong T tapos connected itong portion na to, tatlo yung element yan, pero connected lahat. So, ang shear lag factor din natin dyan, 1. So, sana nakuha mo. Pero kung sa I naman, so, para sa I, kung connected daw lahat ng element nito,
ang shear lag factor din ito ay 1. Kasi meron 5 element yung I, pero kung nakakonekta yan, yung 5 na yan, so 1 din ito. So sa tubulars naman nating class, so kung nakakonekta ito, nakakonekta rin ito, nakakonekta rin ito rin, sa rectangular section natin. So kung nakakonekta lahat yan, ang shear lag factor nito, 1. Yun yung sinasabi ng case 1 ng nito, yung sa NSCP natin. Ito yung portion na yan. So, yan yung sinasabi ng case 1 natin. So, sa case 2 natin, ito yung para sa hindi lahat naman ng section nakakonekta. Siyempre, si case 1, yung nakakonekta muna lahat. Pero ngayon, yung hindi naman nakakonekta lahat ng element. May binanggit dito class sa formula. Mamaya, mas i-discuss pa natin yan. Pero yung binanggit na formula na yan, yung U equals 1 minus bard x over L. So, yan ay case para sa mga hindi nakakonektang element lahat. So, yung case 1 natin, ibig sabihin nito, nakakonekta lahat. Yung case 2 naman natin, yung mga para sa hindi nakakonekta. Take note na ito nga ay general formula. Ibig sabihin, marami sa mga to ay nakabase dito sa principle ng 1 minus bard x over L para sa U natin. So, ang sabi dito, all tension members except plates and the HSS, blah blah blah. Meron din para sa weld. Pero nakahiwalay dyan, yung WMS and HP tsaka yung mga K7. So, puntahan natin si K7 tsaka si Case 8. Ulitin ko, Case 1 para sa nakakonekta lahat. Si Case 2 naman para sa mga hindi nakakonekta lahat. So, sa Case 7 tsaka Case 8 naman, Case 7 tsaka Case 8 para naman ito sa mga may section natin. Yung W section, M section, S, HP. So, binanggit lang dito na hati sa dalawa. Yung K7 natin. Yung K7 ay para sa flange. Yung isa naman para sa web. Tapos may mga limitations lang. Ang limitations nila, eto class, para magamit mo yung top portion, yung para sa flange, dapat daw yung flange mo ay connected with 3 or more fasteners per line in the direction of loading. So, kunwari class, hanap tayo ng example dito. Ay wala yung para sa web, so ay yung para sa flange. So gawa na lang siguro tayo. Dito ba meron ba? Meron pala dito. Ito class. Kunwari, itong portion natin na yan, kapag dinowing natin yung cross-sectional area niyan sa isometric view, so kunwari, ito yan. Tapos ito yung cross-sectional ng I-beam natin. Ngayon, ang sinasabi dito sa code, sa flange connected with 3 or more fasteners per line, yung para mabilang mo kung ilan yung nakakonekta na fasteners, ganito lang to. Kunwari, merong bolt dito or fastener. Meron ding fastener dito, meron ding fastener dito. Tapos sa kabilang side ng flange natin, meron ding fastener, tapos fastener na naman, tapos fastener na naman. So, ang sinasabi na pagbilang, ulitin natin, flange connected with 3 or more fasteners per line. So, yung line na sinasabi ay ito. Itong portion na to. Kung yung isang diretso na yan ay 3 or more, so pwede mo daw gamitin yung code, yung provision na to. Ito. So sabi dyan, kapag daw yung base ng flange natin ay greater than or equal 2/3 ng D, so dinefine din dito class isa-isa. So ano si D, tapos ano si BF natin. Yung D natin ay yung mismong web section natin. Tapos yung BF naman natin, yung flange. Ito, yung flange, yung base ng flange ng section natin. Kapag daw nag-apply yung ratio na to, yung U natin, 0.9. Kapag naman ito ang nag-govern, so yung U natin, 0.85. Pero tandaan na ito ay parehas na para sa flange. Pero kung ang connection naman natin class ay nasa web, so ito yung naman yun, yung nasa web. Imbis na nasa flange, nandun tayo sa web, so nandito yung connection natin, 1, 2, 3. Web connected with 3 or with 4 or more fasteners, so 4 pala dapat. Web connected with 4 or more fasteners per line in the direction of the load. So ito yon. Ang sabi, yung U daw natin, 0.7. So direction of the load, ibig sabihin, yung load pala natin dapat nandito rin. Malinaw. So yung load natin, kadalasan man, actually, hindi naman ito sobrang sensitive. Kasi kadalasan, ganyan naman talaga yung load dati. Kasi nga, actual tensile load. So, madalas naman, syempre, yung rivet natin, tsaka fasteners natin, nasa direction ng load. Pero, mainam na alam natin.
So, ganun lang gamitin o ganun lang basahin itong sa code na to para sa shear lag factors natin. So, eto, yung pinakita ko kanina, yan yung galing sa load. Tapos, may binanggit pa dito, class. Typically used for preliminary design. Yung K7 natin, tsaka si K8 natin, kadalasan ito nagagamit kapag hindi pa nakabigay yung section. So, kung hindi pa nakabigay yung section, analysis versus design. Kung hindi nakabigay yung section, i-design mo pa lang. So, ibig sabihin, nagagamit ito kadalasan yung actual condition. Kunwari, na-compute natin yung load, tapos kahit anong analysis pa yun, na-compute natin yung load, tapos i-design natin kung anong material yung gagamitin. K7 tsaka K8 yung kinukuha na natin ng preliminary. Ngayon, si K7 tsaka si K8, since ito yung ginagamit sa preliminary design, i-check na lang natin ito sa case 2. Kung magpa-fall siya sa case 2, i-check na lang natin para doon. Pero, ang sabi rin ng code, kung meron tayong dalawang case na pwedeng gamitin ng sabay, ang sinasabi niya, gamitin daw natin yung mas malaki na U. So, ganito lang yan, class. Kunwari, sa case natin, nagamit natin yung K7 na to. So, nakahanap tayo ng U. For example, nung nakakuha tayo ng U, tapos nung in-apply natin yung case 2 natin na to, yung U na nakuha natin sa case 2 ay 0.92 ko lang. For example lang ito Sa K7 naman natin, kunwari nakuha natin na U ay 0.9. So, ang sabi ng code, kapag applicable daw pareho yung dalawang magkaiba na case, ang sabi niya, gamitin daw yung mas malaki na value. So, ang gagamitin natin, yung 0.92 na shear lag factor. So, ganun lang gamitin itong binigay na table ng NSEP. So, ito lang, summary lang ito ng U. So, para sa plate, alisin ko muna ito, class. Tsaka ito kasi welded tong mga to. Para sa plate, all bolted. So, ibig sabihin is, di ba yung plate nga natin, since ang plate natin ay ganyan lang, so isang element lang ito, nakakabit lahat. So, kung nakakonekta lahat, sabi sa case 1, yung shear lag factor niya na equal sa 1. Ibig sabihin, yan yung net area. So, ito yung net area pala, yung effective net area na rin. So, ito yung AE equals AN. Kasi ito na yung ginagawa mo una pa lang, di ba? Kasi plate kadalasan yung example. So, ngayon, yan yung para sa plate. Yung para naman sa ibang section natin, so sa mga hollow natin, kaya H yan, hollow steel yan. So, hindi muna natin siguro gamitin kasi hindi naman din gamitin. Pero direct sub lang naman yan, class, kaya kaya naman siguro intindihin ito. So, yung isa naman, yung sa mga section natin, which is yung K7 tsaka sa Case 8 natin. So, sa Case 7, Case 8 natin, ganito lang gamitin tulad niya nung in-example natin kanina. Yung pinaliwanag na natin nauna, so ganun lang gamitin yon. Tapos compare lang natin kung pwede daw siyang i-compare sa mas marami pang case, gamitin lang natin yung mas mataas na U na possible. So ganun lang gamitin. So ngayon, define natin yung formula. Since ang general formula nito, ang may hawak ay yung case 2, so ito yon. U equals 1 minus bar x over L. So i-apply natin. So ito yon, class. U minus 1 minus bar x over L. So, para ma-define natin yung variables, si U natin ay yung shear lag factor syempre. Tapos, yung bar x natin, yung bar x ay distance from the centroid of the connected part. So, kunwari class, yung L section natin, yung L section, di ba ang centroid dito, nandito sa portion na to. Tapos, kunwari, kinabit natin sa gasket plate. Sabi, yung bar x daw natin para ma-compute, ito daw yung distance ng centroid. So, ito yon, distance ng centroid papunta dun sa connection. So, ito yon. So, yung bar x na sinasabi, ito. Tandaan na hindi porky nakalagay doon sa example nyo, di ba kasi binibigay kasi properties tapos yung iba naman nakabigay yung table, hindi porky may nakita kang bar x doon, yun agad yung bar x na to. So, magkaiba sila ha. May time na nag-i-equal, pero may time na hindi. Kasi yung bar x sa table, anong centroid yun centroid ng mismong material. So, hindi siya yung bar x na to, hindi ito yung centroid ng material Tandaan, yung bar x na dinedenote dito sa code, ay yung distance ng centroid papunta sa connection. Kaya lang, ang sabi dito, para sa mga symmetrical section, so ganito ang approach. Para sa mga symmetrical section daw nating class, kunwari itong I na to, ang distance ng bar x niya ay mula do sa centroid ng I, mula sa centroid ng I, papunta dun sa exterior face nung kinonect natin na plate. So, ito yon. So, ganun lang natin kuhanan yung bar x. So, mula sa centroid ng I,
papunta dun sa exterior face nung kinabit natin na plate. So, yun ang bar dex niya. So, tandaan yung property na to kasi galing na mismo sa code at yan yung sinusunod ng code. Next naman, para sa eye naman natin na nakakonekta naman ay yung web. So, ito yun. Ikinonekta natin yung web. So, yung web, yung para ma-compute natin yung bar dex dyan, gagawin lang natin, since symmetrical section ulit ito, puputulin lang natin yung eye section natin. So, puputulin yung eye section sa gitna. Yung eye natin, kapag pinutol natin, magiging T-section na lang. So, ito yung pinutol natin yung gitna mismo ng eye ha. So, kapag naging T-section na lang ito, syempre gagalaw na rin ito. Yung centroid niyan, magiging ito na. So, sabihin natin na barred Y. Pero ang hinahanap kasi natin, yung barred X. So, para ma-define naman natin si barred X class, ito yung distance ng centroid papunta naman doon sa face ng connection. So, ito yon. Ito yung barred X na sinasabi ng code. Tandaan, baka malito sa barred X, barred Y kasi alam ko, yung barred Y na to, ito yung location ng centroid. Kasi nagpa-practice ito sa static, sa defo. Pero tandaan nga na yung barred X dito, hindi centroid ang tinutukoy niyan ha. Distance yan. So, para sa formula na to. So, ganun daw kapag sa symmetrical section na I na web ang nakakabit, ay sa web nakakabit, tapos ito naman, yung condition kapag sa flange nakakabit. So, para naman sa mga section na yung mga C-section natin na nakakabit sa gasket plate. So, ito lang yan. Mula naman doon sa face ng connection, papunta ulit doon sa centroid ng C-section natin. 'Di ba kapag kinabit natin yung C, kunwari ito yung C-section natin, syempre mag-a-act yung centroid yan nandito sa somewhere dito. So, para mahanap natin yung bar dex, ang sabi ng code, mula daw, kunwari ito yung gasket plate na kinonekta natin, para mahanap natin yung bar dex, so ito yon. Ito, mula doon sa connection ng C-section natin, papunta sa gasket plate natin, hanggang doon sa centroid ng C natin. Ito yung bar X. Ito yung sinasabi ng figure na yan. Tapos, so, dinefine natin si bar X. Si L naman, connection and length. Siyempre, dalawa ito. Yung para sa weld ulit, tsaka para sa bolt. Pero discuss nga lang muna natin, yung para lang dun muna sa bolt. So, kapag single layer lang, o single line lang, yung installation natin ng bolt, so tulad dito yon. Para sa mga single line lang, yung L natin ay yung center to center distance. Try natin i-zoom. Yung center to center distance nung pinaka dulo na bolt. So, ito yung dulong bolt na isa. Ito yung dulong bolt na isa. So, yung center to center distance niyan, yun yung L natin. Paano naman kapag staggered connection? So, staggered connection, ito yung nasa right side na example. Diba, ito yung isang bolt. Ito rin yung isang bolt. Ngayon, makakakuha ka dito ng L1. Tapos, since staggered connection ito, hindi pantay o zigzag. So, ibig sabihin, itong isa na to, tsaka isa na to, pwede natin tawagin na L2. So, ang gagamitin daw natin dyan, yung mas mahaba. So, L2. So, ganun lang natin i-take kung ano yung L na to sa formula. Ulitin ko, yung bar X na to, hindi yan yung centroid na nakikita mo sa table na bibigay sa isa steel o yung meron kang table. Hindi ito yung centroid ng material, bagkus ito yung distance from centroid of the connected part papunta dun sa centroid ng section, papunta dun sa connection. So, meron ding, eto nga, balikan mo lang ito. Meron mga binigay naman na guide kung paano kuhanin yung mga barred excess nila. Kasi may consideration kapag asymmetrical tulad ng dalawa na to. So, hinahati natin sila. Next, yung L naman natin. So, ganito lang i-define para sa single layers daw. Ganyan lang. So, straightforward lang na center to center nung pinakadulo ng mga bolts. Kapag naman yung mga staggered connection, so staggered connection, syempre, ang mag-govern niya, yung mas mahaba na L. So, yung mas mahabang L, yun ang gagamitin natin na isa-substitute sa formula na to. Tapos, ma-define na natin yung shear lag factor. So, ganun lang ito, class. Tapos, kung para naman sa mga section nito, so, i-compare mo lang ulit yun dito, mula doon sa case 7 tsaka sa case 8. So, ito yun. Ayun, class, ganun lang. So, sa mga susunod na video natin, solve tayo ng problem para sa pag-compute ng lahat-lahat na